So eto nga po mga sangka, itong si Marcoleta harap-harapan pong pinahiya sa kapwa niya senador. Yo, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng ating mga kababayan. This is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel. At ayun nga po, pag-uusapan natin ngayon, itong matinding nangyari, no? Nabakbakan sa Senado. Kasi, napahiya na naman po si Marcoleta. No? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel tayo pa road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami dito sa YouTube. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay mga sangka, ito kasi yung balita. Nayari na naman po si Marcoleta, mga sangkay, dahil po sa isang debate patungkol sa West Philippine Sea. Ito, tingnan natin. Trying to understand the position of the good gentleman in his defense of China and their position. I am not defending China, Mr. President. I Ito, pareho po ito lawyer, mga sangkay. said, I sinabi ko na kanina, ang ating discussion ngayon Kasi itong si Marcoleta, tila baga, ang tingin ni Kiko Pangilinan, parang pinagtatanggol niya po yung posesyon ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman, dito na ang eksena ng barahan. Binara po ni Kiko Pangilinan. is not in defense of any other countries. We are defending Philippine interest. Ang pangyayari lang, kailangan nating linawin, ano ba talagang pinagtatanggol natin? Kung hindi po tayo nakatitiyak kung anong area ang pinagtatanggol natin, hindi po malinaw. Pati paggasta natin ng budget. Kung hindi po tayo magsasubmit ng mapa, saan po kukunin ang coordinates? Yun lamang po ang paraan para po yung ating pinapangarap, pinapanaginip na West Philippine Sea, mailagay naman po sa mapa. Panaginip pa no? Ginawa pa po. Parang, alam niyo yun, parang nangangarap pa lang tayo sa West Philippine Sea. Yun ang paliwanag po ni Senator Marcoleta, which is, hindi na po pangarap kasi nakapwesto nga po tayo eh. 'Di ba? Ang China lamang po yun ang gugulo. So, kasabay sa panggugulo ng China, nililito din po, for me in my own opinion, tila baga nililito po ni Senator Marcoleta yung taong bayan kung ano ang dapat na posisyon natin sa West Philippine Sea. Bagamat sinasabi po niya na gusto niyang linawin. Pero ang totoo dyan, parang hindi naman paglilinaw talaga eh. Panggugulo sa isipan ng mga Pilipino. Yun po ang pinakamaganda. At pagkatapos nating mailagay sa mapa, ay lalakas po lahat ang ating paninindigan dahil nakalagay na po sa mapa eh. Kahapon po pinakita ko yung South China Sea. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun eh. Yung 6.1, yun ang chapter po doon sa S-23 para basahin po ninyo at makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Wala po hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Uwe. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Hindi tayo Wala pong coordinates talaga. Hindi po Ang mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. malamang marahil hindi tayo nagkakaintindihan dahil gaya ng nabanggit ko kahapon, kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China. Dito na. Kasi may arbitral ruling eh. Hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Panalo tayo, binigay sa atin yan, at hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi
pa nade-determine ang meets and bounds. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. UNCLOS ang basehan ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang meets and bounds sa usapin po nung determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Sana po, kung maintindihan ng ating butihing senador yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawa. Hindi talaga maiintindihan mga sangkay kung iba yung kanyang iba yung kanyang posisyon. Ito medyo mahaba-haba ito. Tingnan natin ito. Nagkasagutan sila dito. Section 4. Kung hindi po tayo magsasubmit ng mapa, saan po kukunin ang coordinates? Yun lamang po ang paraan para po yung ating pinapangarap, pinapanaginip na West Philippine Sea, mailagay naman po sa mapa. Yun po ang pinakamaganda. At pagkatapos nating mailagay sa mapa, ay lalakas po lahat ang ating paninindigan dahil nakalagay na po sa mapa eh. Kahapon po pinakita ko yung South China Sea. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun eh. Yung 6.1, yun ang chapter po doon sa S-23. Para basahin po ninyo. Naalala nyo mga sangkay? May picture po si Marcoleta at yung parang ambassador po ata yun ng China mga sangkay. No? At kumalat po yun sa social media. Ang dami po nagsabi na kunwari pa. Walang connection, walang tawag dito, hindi pro-China pero kitang-kita naman sa picture. Tapos ngayon, eto na naman daw. Umiiksena na naman patungkol po dito sa South China Sea na kesyo wala daw po tayong alam talaga sa kung ano ang posisyon natin dyan sa West Philippine Sea. Diyos ko po. Ewan ko ano nangyayari kay Marcoleta. At makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Wala po akong, hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Hindi tayo Wala pong coordinates talaga. Hindi po Ang tayo- mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. Malamang marahil hindi tayo nagkakaintindihan dahil gaya ng nabanggit ko kahapon, kahit na magdebate tayo hanggang sabi ko nga, Kingdom Come, tungkol dito sa meets and bounds na ito, hindi magbabago yung arbitral ruling na sinasabing mali ang China, hindi dapat nagtatayo ng mga illegal structures ang China sa ating exclusive economic zone. So bakit tayo bumabalik dito sa debate ng meets and bounds? Para sa ano? Para pahinain natin yung naging award natin sa International Tribunal? Para questionin natin na yung award natin ay kulang? Para bigyang duda na tayo nga ba'y nanalo? Hindi naman po siguro. Panalo tayo, binigay sa atin yan at hindi tayo mananalo kung hindi maliwanag ang ating mga karapatan at ang ating exclusive economic zone kahit na hindi pa nade-determine ang meets and bounds. Dahil yon ang sinasabi ng UNCLOS. UNCLOS ang basehan Yun na. ng ating pagkapanalo. Walang pinag-uusapang meets and bounds sa usapin po nung determination ng ating exclusive economic zone, Mr. President. Sana po, kung maintindihan ng ating butihing senador yun, hindi tayo magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawa. Parang sinasabi ni Pangilinan na hindi mo kasi nagegets. Binanggit po ninyo kahapon yung Administrative Order 29 at saka yung Republic Act 12064. Ang sabi po ninyo, doon makikita yung mga coordinates. Basahin po ninyo kung merong Hindi coordinates po doon. natin Wala po. sinabing doon po makikita ang coordinates. Ang sinabi po natin ay nakadefine doon ang ating ang West Philippine Sea. Dinefine nga po, Mr. President, na pinag-uusapan, paano maitatala nga po sa mapa? Ayaw po nating itala sa mapa, Mr. President. Yun lang po ang punto eh. Binabanggit kasi natin, Alam niyo, hindi naman na kailangan makipagtalo dito ni Marcoleta eh. Mag-agree na lang siya na ang West Philippine Sea, yung exclusive economic zone, atin. Kung pro-Philippines po siya, yun po yung stand niya eh. Napakasimple. sa batas natin, ni-require po ang NAMRIA at ni-require din ng DFA na mag-submit ng mapa hanggang ngayon. 12 years na po ang nakararaan. Ba't di
po natin maitala. Point of information, Mr. Napaka-importante President. po na magkaroon. Just for the information of the good senator, 2024 meron na pong mapa ang NAMRIA. Ayan na. So hindi totoong wala pang Ang sinasabi ko po, Mr. President, hindi po sinasubmit sa mga kinauukulang dapat hindi po ang ipag-submit. sinabi po ninyo wala pang mapa. Ayan, di ba? Napapahiya siya sa sarili niyang bibig eh. Wala daw mapa. Yung sabi niya, wala daw pong mapa. Eh, mayroon na nga eh. Iba po yung hindi sinasubmit. Kahit na may mapa po, kung hindi nyo sinasubmit, Oh, ayan na. Nagbago na yung ano niya. Ang sabi niya nung una, wala mapa. Eh, ngayon na may mapa na, kahit may mapa tayo kung hindi naman sinasubmit, Marcoleta, ano ba? hindi rin po tayo Pero magtatagumpay sa correction ating lang po. paninindigan Ay, na nako maitala po. natin po sa Dito malinaw, mga sangkay, na napahiya na po si Marcoleta ni Pangilinan. pandaigdigan talaan ng mga dagat ang West Philippine. Hindi po ba importante sa inyo na maitala natin ang West Philippine Sea? Mr. Point President, of information, Mr. With the President. indulgence of Senator Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, you're recognized. Salamat po, Mr. President. Tama po si Senator Pangilinan. Ang totoo po, dun sa mapang itinatanong ng mabuting Ginoo, NAMRIA has prepared the maps. Anchored on the newly signed Philippine Maritime Zones Act and Philippine Archipelagic Sea Lanes Act and complying with UNCLOS, and is awaiting the final implementing rules and regulations for publication. So nandun na po, Mr. President, ang mapa. Salamat po, Mr. if I may Ano doon? Pahiya po si Marcoleta. likewise add, Mr. President, ito ay Ay, nako po, si Marcoleta talaga, oh. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon. Then, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.